And we are so ready to plant. So, meron tayong mga onions. Of course, meron tayong yellow beans, carrots, corn, beets for Neil, and this is a different kind of carrots, bilog. And then marami tayong mga potato seeds. So, with this one, see? So, this is the purple potato and this is the regular potato. Dito kailangan natin magkaroon ng plant rotation. So, meaning, let's say dito yung corn last year. Ngayong taon na to, ilalagay natin yung corn dun sa kabilang side. Ngayon yung potato dun sa kabilang side, isi-switch natin sila dito. Tatanim natin ngayon yung mga onions. Dito kasi guys, ang spring, hindi pa stable ang weather. Merong mga gabing mainit, merong mga gabing nagpo-frost. So, ang rule nila, before the May long weekend, huwag muna kayo magtatanim para safe kayo. Pero since matigas ang ulo ko, hindi, joke lang. Itong mga bulbs na to, yung itatanim nyo sa lupa, pwede na yan. Kasi by the time na uminit na or gumanda na yung weather natin, doon naman yung time na tutubo sila. So, ako lagi, basta natunaw na ang snow, nagtatanim na ako. Guys, tingnan yung weather natin, mukhang ulan. So, kailangan nating maitanim yung mga patatas, lahat-lahat. Para pag umulan, madali silang tutubo. So, let's go. Guys, ang ginagawa ko lang dito, ay ni-spread ko lang yung lupa. Pinapantay ko lang siya kasi nga, nung nilinis ko yung mga damo, nagkaroon ng mga lubak-lubak. So, papantayin natin bago natin itanim yung ating mga halaman. Medyo mahirap. Yan kasi, pero malaki naman yung pangkalaykay ko dyan. So, okay lang. So, pagka nag-tilled din kayo ng garden, ito rin yung ginagamit para matanggal yung mga ugat ng mga damo. Yan, once natapos na natin yan, then itatanim natin yung mga carrots, potatoes, beans, and corn para mas maaga tayong maka-harvest. Ganito lang ang gawain ko dito guys pag summer. And guys, napantay na natin. So, magtatanim tayo ng mais. So guys, pag nagtanim kayo ng mais, ang sabi nila, kailangan 3 butil sa isang puno. Kasi, yun yung parang nagre-represent sa ulan, sa hangin, and then, ano pa yung isang element? Basta yon. Plus, kung medyo maulan, syempre, yung lupa natin, masyado siyang loose. So, pag nagsusolo siya, pag single plant lang siya, madali siyang matumba. Pero kung 3 sila, yung roots nila, nagtatangled up. So, may protection sila. Hindi sila kagad natutumba. Yun. Plus, mas marami kang fruits na makukuha, di ba? So, yun ang ginagawa ko. Pag medyo malaki na yung corn ninyo, bigyan nyo ng konting fertilizer, and then, pag nag-start na siyang mag-bloom, dun nyo na kailangan siyang diligan palagi. Kasi yung kernel, pag nagpo-form na, kailangan nila ng maraming tubig. Not really marami, pero hindi siya kailangan na dry out. Kasi, kailangan yung tubig para mag-form yung kernel. Guys, itutuloy natin yung pagtatanim natin ngayon. Dito naman tayo sa kabilang garden. Guys, sa mga hindi pa nakakalam, 2 ang vegetable garden ko. Kasi yung produce namin, pinamimigay ko sa mga kaibigan ko. Plus, meron tayong garden. Sayang naman kung hindi natin tataniman yung lupa, di ba? Ang summer dito guys, napakaiksi. 3 months lang. So, kailangan hindi ka malilate sa
gardening season. Kailangan on time ka. Kasi hindi ka makaka-harvest kung kulang na sa days yung pagtatanim mo. Itong area ko na to guys, medyo malamig siya. So nagtry akong magtanim ng okra or di kaya yung sitaw. Hindi siya pa pwede. Kasi nalulusaw, masyadong malamig paggabi. So ang ginagawa lang, ang pwede lang dito yung mga carrots, patatas, yung corn, medyo okay. Guys, ito yung tatanim natin. Potato. Cute nito. Marami din tayong mga seeds dito. Ayan. And then, onion. Yung beans natin. Another beans. Beets. Carrots. And corn. So, let's start. Ang bilis lang magtanim dito guys kasi nga loose yung aking lupa. Ayan o. Ang lambot. So, napakadaling magtanim. Napakadaling magtanggal ng damo. At napakadaling mag-harvest. So, ang mga patatas, mga 3 months lang yan, pwede ka na mag-harvest. Ang beans naman, siguro mga 2 months lang pwede na. Pero ang corn, kailangan yan 90 days bago ka maka-harvest. And then, ang mga onions, yan ano din yan, mga 3 months din bago mo ma-harvest. And then, ipapatuyuin mo pa. Yung mga harvest ko last year, hanggang ngayon, meron pa kaming nagagamit. Kagaya ng mga onions ko, ang lalaki nun. So, hanggang ngayon, meron pa. Ganun din yung mga carrots. Yung sa akin, nagtatagal siya kasi nilalagay ko siya sa fridge, nasa Ziploc, and then nilalagyan ko ng dyaryo para yung dyaryo mag-absorb ng moist. So, hindi siya nabubulok. Pero, nag-stay yung freshness niya. Ganon. Ang medyo hindi lang tumatagal sa akin, yung patatas. Kasi nagtuturn na siya sa seeds bago pa yung ating gardening season. So yung mga nakita nyong nakatumutubo doon, from last year's harvest ko yon. Ginagamit ko na lang din sila para ipangtanim ko sa susunod na season. Ganon lagi. Na-try nyo na bang gumawa ng potato, like mashed potato, ang gamit nyo ay yung fresh from harvest? Grabe, iba talaga ang lasa ng fresh na harvest. Yung mga kaibigan kong binibigyan ko, sinasabi na iba ang lasa. Maski yung mga onions, iba ang freshness. Maski yung garlic, iba rin talaga ang amoy. Pag fresh sa garden yung mga ginagamit nyo sa kusina. And plus, it's rewarding pag marami kayong na-harvest. So, thank you for watching. Enjoy gardening.